Yo, what's up? It's your boy, ako si Densyo mula sa K1 Records, NG Records at Pilsen Gang. Unang-una syempre maraming salamat kay Super Gan ng Norte, sa Northheads TV. Maraming salamat sa mga ganitong patimpalak, kasi nabibigyan kami yung mga nasa underground na magpakita ng talento, magbahagi syempre ng mga obra namin na talagang sa totoo lang hindi madaling magsulat, pero syempre ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag na-appreciate ka ng isang tao na nagagawa mo yung music na yun. So yun. Kailan ka nagsimula mag-rap? Nagsimula ako mag-rap talaga nung pandemic days talaga, nung may mga lumalabas na mga rap challenge yan. Talagang diyan ako nag-start talagang gumawa ng sarili kong rap music. Pero nung mga high school pa lang talaga ako, mga second year yata ako noon, nakikinig na ako ng mga rap music talaga na na sa Republic, sa Itbulaga, kay Kuya Andrew at kay Francis M. Syempre marami ka talaga mapapakinggan doon ng mga iba't ibang grupo, kaya syempre ng Crazy as Pinoy, Kawago, Stick Figas, Sibius, madami pang mga grupo doon talagang makakahilig at makakahiligan mo talaga eh. Kaso lang syempre dumaan yung mga panahon, natuto mag-gitara, na napunta sa banda, nagbanda ako hanggang nagtuloy-tuloy. Kaso lang nung medyo tumagal na, nagkapamilya, nawala na ako sa focus sa music talaga. Kumbaga pinakikinggan ko na lang siya, hindi ko siya naisipan na gumawa pa ng kanta, kasi nung nagbabanda kami nakakagawa pa kami ng mga sariling compositions namin sa mga Battle of the Bands. Kaso lang nung tumagal, kasi may mga pamilya na, hindi na namin na-focus, tapos nagkaroon ng mga iba't ibang banda, nalipat sa ganito ganyan ng mga banda, hanggang sa ayun, after nung nagka-pandemic na, syempre walang ginagawa sa bahay, tamang nag-aantay ng ayuda men. So yun, naisipan ko ulit gumawa, kasi nga sa mga rap challenge. Tapos parang simula nang ginawa ko yun, kumbaga talagang merong pakiramdam talaga na parang gusto ko na siyang gawin palagi. Tapos bukod doon, solo lang ako, wala akong iniisip na grupo na kapag hindi ko gagawin ngayon, pwede ko siyang hindi gawin ngayon, kasi pag grupo noon sa banda kailangan libre kayong lahat para mag-rehearse eh. So yun, pagkatapos ng pandemic, nang nagbukas na lahat, nagpapa-event na, pumunta na ako sa mga events. Hindi ko makalimutan yung event ko na unang-unang event ko talaga nun, birthday bash yun ni J Crash. Pucha, napakatindi talaga nun. Ang usapan kasi dun sa poster, parang mga 4 PM pa lang dapat nandun na eh. Tangina, alas 2 pa lang nandun na ako. Excited na ako, kasi parang ibang mundo yung pinasok ko eh. Sa banda kasi marami kayo eh, yung kaba hindi ganun kaba, may kaba, pero hindi katulad ng sa pag mag-isa ka lang. Hindi kasi ako sanay hindi ako marunong sumali sa mga contest dati mag-isa, sa mga Battle of the Bands, pero may kasama ako. Tapos yun, sumali ako ng rap contest si J Crash. Tapos pagkatapos nun, sunod-sunod na nasubukan ko ng dumayo kung saang lugar, iba't ibang city. Mananalo minsan, madalas naman talo talaga, kasi madami magagaling talaga. Pero yung pagkatalo talaga kasama yan sa buhay, kasi pag natalo ka, panalo ka naman sa experience. Totoo yun. Yung pinaka the best talaga kapag nabibigay mo yung gusto, yung hilig mo sa sarili mo. Tsaka yung pagka yung tumatatak ka sa mga tao na uy, si ito okay mag-rap to, yun talaga yung pinakapanalo talaga sa totoo lang. Pero syempre pag tumatagal talaga, ang hirap na talagang pumasok sa mundo ng rap contest. Madaming magagaling talaga, hanggang sa eto na, tuloy-tuloy na. Ayoko na siyang tigilan men. Talagang minahal ko na yung pag-rap, kasi ang sarap talagang mag-rap men. Sino ang idol mo na rapper? Sino ang idol kong rapper? Pinaka-idol ko talagang rapper, walang iba kundi Sir Glock9. Isa yun talaga sa mga inspirasyon ko sa pagsusulat ng kanta, kasi basta kumbaga iba yung
nung nagbabanda ako, napapakinggan ko na siya, pero hindi as rap, rap music lang, hindi yung katulad ngayon talagang sobrang iniidolo ko siya, kasi hindi lang sa pagiging rapper kundi sa pagiging ama. Sobrang solid niya talaga. Wala, kumbaga rap lang, hindi niya sinasama yung pamilya niya sa mga kung ano-anong mga, basta wala siyang shits, mga ganun. Sobrang doon ako fan na fan ni Sir Glock 9. Tapos bukod doon, napaka makabuluhan lagi ng mga kantang ginagawa niya na kumbaga hindi ko naman sa inaano yung iba, kumbaga, pero basta siya talaga yung idol ko, ibang klase si Sir Glock 9. Tapos bukod doon, kung paano niya iangat yung rap music sa Pilipinas, kasi doon sa 44 Bars Challenge na yun, ang daming nagising doon, ang daming gumawa ng rap music, kahit hindi rapper gumagawa. Kumbaga yung sa sinabi niya dun sa kanta niya sa Alalay ng Hari, na kumbaga itutuloy niya yung ginawa ni Sir Francis M. Dun pa lang talagang basta nakakabilib talaga yung Sir Glock. Ibang klase yun, ibang iba sa iba. Pero malulupit naman talaga yung mga ibang rapper. May mga iniidolo din akong mga rapper gaya nila Looney, yan talagang sobrang solid, talagang fan din ako ni Sir Loons. Stick Figures talagang idol na idol. Kaya meron yan din mga parang kumbaga mga ano bang tawag, sinabi ni Sher nandun, yung mga Diyos na yan ng mga lyrics eh. Marang mga sobrang lyricism kasi nila eh. Marami pa namang mga iba talaga o mga iniidolong mga rapper, pero pagdating kasi kay Sir Glock 9, parang siya talaga yung pinaka-solid para sa akin sa lahat. Kumbaga ibang sa iba. Pero yung gaya ng 187 Mobs, tas iba rin talaga yun. Smagla, Chakra, yan, sila Tuglak, ibang klase yun talagang. Ngayon kasi nung nag-rap na ako, nung naiintindihan ko na yung ginagawa ng mga rapper, mas na-appreciate ko na lalo ngayon. Noon kasi nakikinig lang, parang iba pa rin yung pagka talagang nararamdaman mo na rin yung pakaramdam nila. Kaya so yun, idol ko talaga si Glock 9, sobra. Sino ka sa labas ng rap game? Kung sino ako sa labas ng rap industry, wala, normal na tatay na nagatrabaho araw-araw para sa pamilya. Yun talagang, yun naman talaga ako noon pa eh. Kaya nawala ako sa music. Kumbaga nag-focus talaga ako sa family, kasi syempre hindi naman lahat swerte sa buhay. Kumbaga nagtrabaho para sa pamilya. Talagang kinalimutan ko talaga yung music, kinalimutan ko yung pangarap ko. Pero kumbaga talagang may buti na lang din, swerte talagang may pagkakataong tinawag pa rin ako talaga ng ng pangarap. Yun nga, nagkaroon ng pandemic. Maraming negative ng pandemic, pero hindi ko makakalimutan yun, kasi doon ako namulat na na hindi ko para dapat to hinto. Sayang pala yung talent na binigay sa akin ni Lord. Parang ayokong sayangin na ngayon. So ngayon nandito na ako. Kumbaga ngayon hindi ko na talaga siya sasayangin. Mas na-realize ko na yung kapag may binigay sa yung talento, huwag mong sasayangin talaga. Kasi mahihain ako eh. Kumbaga nung unang banda ko kasi nagigitara ako eh. Kumbaga hindi ganun kakaba eh. May kaba pero hindi katulad pag magpe-perform ka ng ikaw mismo yung may hawak ng mic. Tapos nung hanggang sa tumagal sa pagbabanda na naging vocalista na ako, mahihain pa din ako. Hindi kakanta lang ako, pero hindi ako yung makakakuha ng mga tao kung paano ko sila i-entertain. Hindi ko kaya yun. Pero sa pag-rap talagang lahat inaral ko. Mula dun sa yun nga, yung pagkuha ng tao, paggawa ng sariling kanta, pag-mix ng sariling kanta, yun, inaaral ko talaga siya. Pag-edit ng mga lyrics video, hanggang sa meron na nga ako music video na in-edit ko ng sarili ko lang. Talagang kumbaga kasi syempre, hindi naman sa tawag nito, kumbaga ayoko sa iba. Wala kasing budget, hindi naman laging may budget para dun. Pero dahil gusto kong mangyari na magkaroon ako ng mga ganun music video, mga lyrics video, kasi pag hindi ko siya kinilusan ng ganun, aantayin ko lang na makaipon ako, hindi ako makapaglabas ng kanta. Kaya yun, inaral ko hanggang ngayon, nag-aaral pa din naman talaga ako. Hindi ako matitigil sa pag-aaral hanggang matuto na akong gumawa na rin ng sarili kong beat para walaan talaga ako gasket. Sa totoo lang, narinig ko yung kay Pia Balbuena sa Tambay. Hindi pa siya, wala pang Tambay Cups noon, napanood ko lang yung interview niya. Ay hindi, meron na pala. Kay Dobrak yata yun. Sabi niya nga doon na inaral niya lahat, wala sa pang-mix.
makapagawa ng sariling beat. Kumbaga talagang, kung talagang gusto mong maabot yung pangarap mo, talagang hindi lang yung pangarap, may mga sanga-sanga yun na dapat mong matutunan eh. Yun, kaya kailangan matutunan mo talaga. Marami ako na na-meet na mga rapper na katulad ng ginagawa ko, masigit pa sa ginagawa ko talaga. Marami talaga dyan na deserving, pero syempre hindi agad-agad makakatago sa pangarap kasi maraming obligasyon eh. Pero gaya nga nung sabi ng lahat talaga, huwag ka tumigil kasi pag tumigil ka may talo ka na, wala na, tapos na karir mo. Hindi ka tulad na sipagan mo lang palagi hanggat hindi ka nakakasapul, huwag kang hihinto. Kung hindi ka nakasapul, at least hindi ka uminto, hindi mo tinigilan yung pangarap mo, man. Yun lang. Kaya dito sa challenge ni Super Ken, tapos may kasama pang ganitong mga platforms na interview or kung ano man, malaking bagay talaga to na nakikilala yung mga nasa underground artists. Kaya maraming salamat kay Super Ken ng Norte sa Nortes TV. Manalo matalo, ayos lang kasi naipakita ko naman kung sino ako doon, naipakita ko naman talaga yung nabigay ko naman yung best ko doon. Syempre sa lahat ng mga lumahok, congratulations na agad sa atin kasi hindi biro magsulat, men. Kaya kumbaga kung talo man ngayon, marami pa dyang mga contest o kahit di man contest, mga open mics, basta walang titigil. Ang tumigil talo.